Kanyang bibig sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. Love you, pare. Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik DJ B-Boy Bibo para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping walang kapalit. Yes, friend, minsan ka na bang nagmahal ng isang tao ng lubos? At talaga namang napasabi ka na, mamahalin kita ng walang kapalit. Ay, pwede ba yun? Sige nga, practically speaking, pwede ba yun na magmahal ka ng walang kapalit? I mean, you're not gonna expect something in return. Siguro, sabihin na nating hindi mo totally hinihingi, pero for sure, mag-e-expect ka. Diba? Mag-e-expect ka na mahalin ka pabalik. Yet, okay lang sa'yo kung wala, pero hoping ka na meron. Diba? Kasi masarap naman talaga magmahal nang walang hinihinging kondisyon, nang walang hinihinging kapalit, at dapat ganun naman talaga kapag umiibig ka. So, ikaw ba? Yung jowa or asawa mo ba ngayon, sigurado ka na ba talaga sa kanya? Ay, mukhang nagdadalawang isip ang mokong ha. Mukhang napapatingin sa kisamit, napapasabi ng, oo nga no, sigurado na nga ba talaga ako dito sa lokalakong to? Bala ka. Nagtatanong lang naman ako, bala ka dyan. Diba? Masasabi mo ba sa sarili mo na yung taong minamahal mo ngayon or kasama mo ngayon ay ang taong wala nang kapalit? O baka naman may extra kang pamalit, yan ang sinasabi ko sa'yo. Or ang mas malupit, may kasabay siyang kabit. Ay, naku, itigil nyo yan kung ako sa inyo ngayon pa lang. Sinasabi ko sa inyo, sa mahal ng bilihin, sa marami ng gastusin, itigil nyo na ang pagdodoble-doble ng jowa. Magastos. At saka mahal na ang bulaklak sa dangwa ngayon. Diba? Dalawa-dalawa yung pagbibigyan mo. Ay nako, kung meron kayong kalaguyo, hindi para sa inyong usapan natin sa gabing ito, ha? Para lang puto sa mga kagaya ni Biboy Bibo na loyal. Yes. Buhat ang self. Diba? Kaya yung mga salawahan, yung tenga pakitakpan po, oo, kasi hindi kayo makaka-relate, out of place po kayo sa usapan natin ngayong gabi. Or, pwede rin naman na makinig kayo para matutunan nyo mula sa akin, mula sa amin, kung paano maging stick to one sa isang tao. Yan, diba? At eto nga, yung mga taong tinutukoy natin ay sila, yung mga grabe ang pagpapahalaga at pagmamahal na ibinibigay sa partner nila, kasi naniniwala sila na kapag yan nawala pa at naagaw pa ng iba, mahihirapan na silang humanap ng isang katulad niya. Well, kung tutuusin, yun naman talaga dapat yun, di ba? You expect that person you love na siya na talaga. Wala nang kapalit pa. At iisipin mo na hindi ka na makakahanap pa ng katulad niya. Kapag pinili mong pumasok sa isang relasyon kasama ang isang tao, dapat wala kang ibang na-envision kung what if nasa piling ka ng iba. Kung what if hindi siya yung iyong kasama. Hindi dapat ganon. Dapat ang na-visualize mo lagi, siya na. Siya na yung habang buhay mong makakasama. Kasi kung hindi, naku, tigil mo na yan. May malaki tayong problema dyan. Hindi ganyan ang pagiging loyal, okay? Kala mo naman talaga. Makapagsalita naman si Bibi, kala mo naman talaga loyal. Sa sobrang loyal ko, wala akong jowa. Loyal ako sa sarili ko. Ay nako, kaya naman if yes friend, you are not that type of person na nakikipaglandian, nakikipagkilala, nakikipag-fling para makipag-settle na, diba? Sabi nga sa English, ano ba yun? If you are not that type of a person who dates to marry,
kawawa sa UB. Diba? Kung nakikipaglandian ka lang, kung nakikipagkilala at jumujowa ka lang for the sake na masabing meron kang karelasyon, for the sake na meron kang trophy boy o trophy girl, wow, di sayang yung chance na magmamahal ka, diba? Dapat hindi ganon. Kapag nagmahal ka, isipin mo dapat itong taong to, ito yung pakakasalan ko. Kahit na hindi man yun yung ibigay sa'yo ng tadhana, kahit na hindi man yun yung iayon sa inyo ng mundo, kahit na maghiwalay man kayo sa dulo, pero as early as now, dapat ganun yung goal mo. You date to marry. Jumujowa ka kasi gusto mo nang makakasama habang buhay. Diyos ko naman, ang tanda mo na, sa edad mong yan, dapat sineseryoso mo na yung mga nagiging desisyon mo sa buhay, 'di ba? Kung napagpasahan mo na siya na yung maging jowa or partner mo, kalakip sa package nun, yung mindset na siya na yung mamahalin mo hanggang sa dulo. At kung pumalya man yun along the way, so be it. 'Di ba? Wala tayong magagawa. Yun na yun eh. At least alam mong minsan sa relasyon ninyo, naging desidido ka na panindigan yung tao. Naging sigurado ka na siya talaga yung gusto mo. Kung hindi man kayong dalawa ang iadya ng tadhana, di hindi. Wala tayong magagawa. Kaya naman ang bottom line ng ating usapan ngayong gabi, mga yes friend, ay we're just talking about your mindset about sa kasalukuyan mong karelasyon at kung paano mo siya nakikita as one and only. Kung paano mo siya pinapahalagahan as if wala ka nang makikita na katulad niya kung hindi mo siya iingatan. Kung paano ka natatakot every time na sumasagi sa isipan mo na paano na lang ang buhay kung wala siya. Kasi hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na mahanap yung taong 100% pasok na pasok sa standards nila. 'Di ba? Kaya ikaw jackpot ka na. Jackpot ka kung nahanap mo na yung taong karapat dapat. Pero kung pakiramdam mo, napasubo ka lang sa maling tao, along the way, natauhan ka na, ay, hindi pala ito yung gusto ko. Nakakala mo nung una, mabuti siyang tao, pero may lahi palang demonyo, ganyan. Diba, late mo nakita yung totoo niyang ugali. Totoo naman, nangyayari din naman talaga yan, na sa una, akala mo siya na talaga, pero sa journey ng relationship ninyo, masasabi mo, ay, hindi pala. Mali pala yung expectation ko nung una. Well then, you have to decide as early as now. And you have to assess your relationship with that person. Assess your feelings. I-assess mo rin siya. I-assess mo kung ano yung meron kayong dalawa. Kung karapat dapat pa rin nga bang ipaglaban pa. Kasi kung hindi na, ngayon pa lang, itigil mo na. Hiwalayan mo na. Kung hindi mo na siya nakikita bilang partner mo sa mga susunod pang taon, sa mga susunod pang siglo, itigil mo na. 'Di ba? Pakawalan mo na. Or pwede rin namang kung nakikita mo siya as a person na hindi mabuting tao, yun nga, may lahing demonyo, pwede rin namang ingatan mo pa rin, 'di ba? Ingatan mo pa rin, tapos angkinin mo na lang kasi baka mapunta pa sa amin, alam mo yun. Mahirap na. Sa'yo na lang yan. At least alam mo na kung paano siya i-handle. O kasi baka mapunta sa amin, nakakatakot. Yan talaga yung wala ka nang mahahanap na katulad niya kasi pambihira talaga siya, di ba? Pambihira yung kapangitan ng ugali niya. O kapag sinabihan ka niya ng wala ka nang mahahanap na katulad ko, talaga? Oo naman. Walang kasing sama yung ugali mo kahit si Satanas ipapaubaya yung trono. Nako, anyways, ipapaubaya ko na rin sa inyo mga yes friend ang resulta kung sino nga ba ang mapalad maswerteng nanalo ngayong araw para sa ating ACS pera-pera lang yan. Kaya naman eto na ang listahan ng mga masiswerteng pangalan. ACS! Pera-pera! Pera-pera lang yan! ACS! Pera-pera! Pera-pera lang yan! ACS! Nako, dito sa Yes FM walang kapalit ang saya kapag nakatanggap ka ng pera. Pero syempre may kapalit, dapat makinig ka sa amin. Kung kala mo sa amin, ganon-ganon na lang yun. Charot. Yes friend, ngayong araw, March 25, narito na ang mga masiswerteng yes friend natin na nanalo mula sa programa ni Rico Pañero, Sexy Megan, Maria Morena at Laika Barista. Congratulations sa mga pagmumukha ninyo, Marilyn Ilagan, Maria Fe Javier,
Federico Rosana at kay Aiza Facundo Fernando. Grabe naman yung Facundo, parang may asyenda na siya. Oo, tapos kumubra pa siya ng 500 pesos. O ikaw, yes, pero kung gusto mo rin makatanggap ng 500 pesos, araw-araw 4 po na masiswerteng yes, pre natin ang nakakatanggap ng tigli 500 piso. Kaya naman sumatotal, 2,000 piso po ang ipinamimigay namin dito araw-araw. Grabe, di ba? Apaka-generous. Saan ka pa hahanap ng radio station na ganyan? Dito lang yan sa Yes FM. Kaya naman yes, friend, kung gusto mo ring manalo, ituloy-tuloy mo lang ang pagtutok at pakikinig sa 101.1 Yes FM. At syempre, gaya ng lagi kong bilin, dapat naka-follow ka sa Facebook page ni DJ B-Boy Bibo. Diyos ko, hindi mo pa rin yan alam. Araw-araw ka nakikinig dito. Kaya naman i-follow mo na ako sa socials ko. Pwedeng sa Facebook, pwedeng sa Instagram, pwedeng sa TikTok. Isa lang naman yan. DJ B-Boy Bibo. DJ B-I-B-O-Y B-I-B-O. At after nyan, sundin mo na yung mechanics na pinapagawa sa'yo ng mga DJ na mapapakinggan mo. Ha? Parang nang uto ng bata. At syempre, eto seryoso ha. Dapat ituloy-tuloy mo lang din ang pagtangkilik sa mga produkto ng ACS Manufacturing Corporation tulad ng Pride Detergent. At mali mo, ikaw na ang susunod na mananalo para sa ating ACS. Pera, 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 pera lang yan. ACS. Pera, 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 pera lang yan. ACS. Yes, friend! 3 oras na BB Time ang ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang BB mo sa radyo. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo, ang DJ na mabilis bumayo ang dila sa mikropono. Magkasama't magkarinigan po tayong muli bukas sa parehong oras. Dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid! Oras natin, 11:40. Good night, BB. Mwah, mwah.